Hindi kailanman pumasok sa isipan ni Sofia Gomez na mahuhulog siya sa kanyang bilyonaryong boss na si Ethan Anderson. Ngunit tila ang tadhana ay may sariling plano, isang simpleng pagpapanggap ang nauwi sa isang masalimuot na katotohanan. Cheers to more years of being single and not having a boyfriend, masayang sigaw ni Sofia habang itinaas ang kanyang baso, sabay ngiti sa kaibigan niyang si Clara. Ang kanilang gabi ay puno ng tawanan at alak, habang nakaupo sila sa maliit ngunit maaliwalas na apartment ni Sofia. Kinabukasan ay walang pasok, kaya't sinamantala nila ang pagkakataon upang mag-relax. 30 years old but still fresh and fabulous. Ano bang secret mo, girl? Bukod sa pagiging takot sa mama mo, pabirong tanong ni Clara, habang tumatawa ng malakas. Simple lang, kaunting tulog, tamang pagkain, at syempre, nasa dugo na namin ang pagiging maganda, sagot ni Sofia, na may halong yabang at biro. At saka, wala rin namang manliligaw. Ano bang mapapala ko sa mga suitor? Magkakapera ba ako kung tatanggapin ko sila? Hindi, kaya ang plano ko, magtrabaho na lang hanggang yumaman. Tumungga siya ng alak, na para bang sinasabi sa sarili na iyon ang tamang desisyon. Hala, sabihin mo nga yan sa harap ng mama mo ngayon. Tingnan natin kung hindi ka maitakwil, sagot ni Clara, sabay hampas sa balikat ni Sofia na halos malaglag sa kakatawa. Kasi naman, bakit ba sobrang owa ni tita tungkol sa pag-aasawa mo? Hello, girl, 30 ka pa lang. Nasa kalendaryo ka pa rin, at hello, gumagana pa ang mattress mo, biro ni Clara habang tumatawa. Baliw ka talaga, sagot ni Sofia, sabay buntong hininga. Ang problema ko nga, paano ako uuwi sa Pasko? Gusto ni mama na ipakilala ko yung sinasabi kong boyfriend. Wala naman talaga akong boyfriend. Ano, hihila na lang ba ako ng lalaki sa kanto? Girl, maganda ka, may trabaho, at malaki ang kinikita mo. Pero alam mo ba kung anong kulang sa'yo? Tanong ni Clara, na may halong seryoso at biro. Ano naman, sagot ni Sofia, na halatang nagtataka. Kinyo lang ka sa pagiging agresibo. Parang estatwa ka lang palagi. Nilalandi ka na ng harap-harapan, pero tingin mo pa rin brotherly lang yun. Diyos ko naman, galaw-galaw rin minsan, girl. Tama rin naman si tita mo, you're not getting any younger. Sige nga, kapag nagka-boyfriend ka, hahanap din ako ng jowa. Pero sa ngayon, single forever na lang tayo hanggang mamatay, sagot ni Clara, sabay nguya ng chichirya. Kapag natutunan mong mabuhay mag-isa, hindi mo nahahanapin ang magka-jowa, sagot ni Sofia, na parang pinanghahawakan ang sariling prinsipyo. Hindi rin. Minsan, hindi sapat yun, sagot ni Clara, sabay bato ng unan kay Sofia. Hoy, Sofia, huwag kang feeling banal. Kung makapagsalita ka, akala mo naman virgin ka pa. Hoy, excuse me, virgin pa ako, no, sagot ni Sofia, na may halong biro at pagtatanggol sa sarili. Di ikaw na. Ikaw na ang malinis, ikaw na ang puro. Papatayuan kita ng rebulto, pisit ka. Imbes na mag-relax, na-stress pa ako sa inuman nating dalawa, sigaw ni Sofia habang pabirong tumatagay ng alak. Tuloy-tuloy ang kanilang tawanan at kwentuhan habang unti-unting napuno ng tawanan ang maliit na sala. Hanggang sa dumating ang puntong pareho na silang lasing at nakahiga na lang sa malamig na sahig, tila walang pakialam sa mundo. Hindi mo ba nami-miss yung buhay na may boyfriend? Tanong ni Clara habang nakatingin sa kisame, tila naglalakbay ang isip. Kasi ako, miss na miss ko na. Minsan nga naiisip ko, baka tumanda na lang tayong dalaga. Nakakainis din kasi. Sa tuwing nagkakagusto ako, natatapat pa sa manloloko, dagdag niya, may halong hinanakit. Wala, hindi ko naman nami-miss dahil wala naman akong experience, sagot ni Sofia, sabay pikit ng mata, parang ayaw ng pag-usapan pa. Ay, oo nga pala, sagot ni Clara, sabay tawa ng mahina. Pero hindi ka ba napapaisip? What if may lalaking palaging nandyan, nakadikit sa'yo, pinapatawa ka, at pinapasaya? Kaya ko namang gawin lahat yun sa sarili ko, tugon ni Sofia, may halong yabang at pagtatanggol sa sarili. Oo nga, kaya mo, sagot ni Clara, sabay bumaling ng tingin kay Sofia. Pero kaunti na lang, mababaliw ka na rin. Alam mo, hindi mo dapat gawing definisyon ang pagiging in a relationship as the only source of happiness. May iba nga dyan, tumanda na talaga, hindi nag-asawa. Hindi naman lahat ng tao sineswerte sa pag-ibig.
Napangiti si Sofia sa sinabi ng kaibigan ngunit may halong lungkot ang kanyang mga mata. Hi, it's been years na rin kasi. Gusto ko ng madiligan, no? Napangiwi siya sa sinabi, sabay kunot ng noo. Huwag kang mag-alala, bukas na bukas isasabay kita sa mga halaman ko, biro ni Clara, sabay tawa. Iyong pandilig mo, hindi nakakabobo. Behan kita, sagot ni Sofia, sabay bato ng unan kay Clara. Tumawa sila ng malakas, hanggang sa hindi na nila namalayan kung gaano katagal silang nanatili sa ganoong eksena. Kinabukasan, nagising si Sofia na mag-isa sa sala. May iniwang note si Clara sa kanyang ulo, ngunit bago pa niya mabasa iyon, sunod-sunod na doorbell ang gumising sa kanyang kaluluwa. Sino ba yan? Ang aga-aga naman, wala pang 8:00, reklamo niya habang kinukusot ang kanyang mga mata. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang pamilyar na boses na may halong sermon. Ano ba naman yang itsura mo, Sofia? Bakit parang dinaanan ng bagyo ang bahay mo? Tanong ng kanyang ina, sabay pasok sa loob. Ma, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sofia na halatang gulat. Ano pa ba? E di bibisita sa'yo. Diyos ko, ano ba yang ginagawa mo sa buhay mo, Sofia? Nagre-rebelde ka ba? Tanong ng ina habang naglalakad sa sala, sabay kamot sa ulo. Nag-inuman lang po kami ni Clara kagabi. Bakit hindi man lang kayo nagsabi na pupunta kayo? Tanong ni Sofia, pilit na iniiwasan ang sermon. Kailangan ko pa bang humingi ng permiso sa'yo, ha? Ano to? Bakit pati medyas at bra alat-kalat dito sa sofa? Umayos ka nga, Sofia. Paano na lang kung kasabay kong dumating yung pamangkin ng kumare ko na si Tita Elisa mo? Kaagad namang nangunot ang noo ni Sofia. Ano namang meron doon, ma? Huwag mo nga pong pakialaman yung gamit ko, Maria. Lilinisin ko naman yan mamaya, sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Mag-ayos ka na at maglinis dahil dadating yung anak ni Tita Elisa mo. Kay ganda-ganda mo, pero napakaduwag. Ano ba't nakahiga ka pa rin? Maglinis ka na ng katawan dahil ay text ko na sina Elisa. Diyos ko naman, ikakahiya talaga kita. Sino bang anak ni Tita Elisa, ma? Yung nagtatrabaho ng engineer sa ibang bansa. Magpaganda ka para matipuhan ka naman nun. Masyado ka ng matanda para hindi ka pa mag-asawa. Kawawa ka talaga pagtanda mo. Sinetap mo na naman ba ako? Sabi ko naman may boyfriend na ako. Inis na nagpapadyak ang dalaga. Nasaan yung boyfriend mo, ha? 2 taon mo nang sinasabi na may boyfriend ka, pero maski picture wala kang maipakita. Dahil pine pressure mo ako, ma. Huwag mo nga akong dramahan ng ganyan. Sige na, mag-ayos ka na. Ako na ang bahala dito sa kalat mo sa bahay. May boyfriend na nga ako, Maria. Live-in na nga po kami, Talaga, nasaan? Wala akong makita. Nasa trabaho. Saan kasi siya kaya nasa eroplano pa siya? Huwag mo akong pinagloloko, Sofia. Saan na nasa eroplano? Ay, pero wala namang nagsabi na bawal sa eroplano yung mga seaman na magsalita na sana yung ina niya, ngunit malakas na tumunog ang cellphone niya. Walang tinginan niyang sinagot at ngumiti ng matamis sa ina. Hello, honey. Sorry ngayon ko lang nasagot yung tawag mo, ha? Nag-inuman kasi kami ni Clara kagabi. I love you, honey. Hindi ka ba galit? Lamang na malambing na anya na tahimik naman ang nasa kabilang linya. Boyfriend mo yan. Papuntahin mo dito, dali. Mama, huwag kang ang maingay. Gusto kong makilala. Honey, pasensya na ha. Ang ingay ni mama. Gusto niya raw kasing makita yung future son-in-law niya. Ano? Hindi ka makakauwi ngayong araw. Sige, malulungkot ako, honey. Pero yayakapin ko na lang yung mga damit mo para hindi kita mamiss. Mahal na mahal kita, honey. Ingat dyan sa eroplano. Mabilis na binaba ni Sofia ang cellphone bago pa man yun makuha ng ina niya. Aray, mama, bakit kailangan mambatok? May boyfriend ka naman pala, bakit di ka nagsasabi ha? Nagsabi na nga po ako kanina, Hindi ka naman po nakikinig, Ngayon, gusto kong i-cancel mo na yung pagpunta ng anak ni Tita Elisa kasi disrespect yun sa boyfriend at live-in partner ko. At talagang live-in pa talaga, ha? Aray ko naman, ma. Nakailang batok ka na, Ang sakit-sakit na nga ng ulo ko dahil sa hangover, Naiiyak na sinubsob ni Sofia ang mukha sa unan. Mabilis naman siyang tinabihan ng ina sa sofa. Ano ba talagang trabaho ng lalaking yan, ha? Akala ko ba seaman?
Bakit nasa eroplano? All around. Maria. Sama na. Array. Matatanggal na talaga tong ulo ko, ma. Umayos ka kasi. Alam mo naman na ang gusto ko lang ay masigurong hindi ka gagaya sa akin, natatandang mag-isa dahil mas piniling hindi umibig nung mamatay yung papa mo. Hindi ka naman mag-isa, andito pa naman ako. Kaya nga sinisiguro kong hindi ka magagaya sa akin. Ayokong maranasan mo ang lungkot na dinanas ko noon. Kaya ikaw, ayusin mo yung sarili mo, ha? Kung may boyfriend ka na, itrato mo siya ng maayos. Huwag mong pakakawalan ng isang taong handang mahalin ka ng buong puso. Halos maiyak na tumingin ang ina kay Sofia, habang hawak ang kanyang dibdib na tila may pinipigilang damdamin. Opo, sagot ni Sofia nang walang gana, habang nakahiga pa rin sa sofa. Hindi man lang siya nag-abalang bumangon kahit abala ang ina sa paglilinis ng sala. Ilang sandali lang, narinig nilang tumunog ang doorbell. Ma, akala ko ba tinext mo na hindi na sila pupunta? Tanong ni Sofia, bahagyang umupo ngunit halatang walang interes. Oo nga, wala ka bang inaasahang bisita? Sagot ng ina, nagtataka habang pinupunasan ang pawis sa noo. Depende kung may iba pa tayong kamag-anak na gustong kumpirmahin na may boyfriend na ako, sagot ni Sofia, tamad na tumihaya ulit sa sofa. Wala siyang pakialam kahit hindi siya nakasuot ng bra, bagay na tila hindi rin ikinagulat ng kanyang ina. Ayon, ako na ang magbubukas. Baka mamaya hindi naman pala na-receive nitong si Elisa ang mensahe ko, sabi ng ina habang naglalakad papunta sa pinto. Dinig ni Sofia ang pagbukas ng pinto, at maya-maya pa, narinig niya ang isang pamilyar na boses na halos ikinatigil ng kanyang paghinga. I'm here for Sofia po, ma'am. Narinig ko po sa tawag na gusto niyo po akong makita. Where is she? Saad ng lalaki. Ang boses nito ay pamilyar ngunit hindi niya agad matukoy. Aba, ikaw ba yung nobyo ng anak ko? Akala ko ba nasa eroplano ka pa? Tanong ng ina, halatang naguguluhan ngunit masaya. Ah, kalalapag lang din po ng eroplano. Galing po kami ng Palawan, business meeting lang, sagot ng lalaki, magalang ngunit may bahid ng kumpiyansa. Ano ang sabi ni Sofia? Seaman ka, tapos ngayon naman businessman, tanong ng ina, hindi maitago ang pagtataka. Where is she po? Tanong ng lalaki, halatang nais nang makita si Sofia. Mabilis na ginya ng ina papasok ang lalaki. Nang makita ito ni Sofia, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sir Ethan, bulalas niya, halos hindi makapaniwala. Hi, honey, sagot ng lalaki, may mapaglarong ngiti sa labi nito. Hello, sir. Akala ko ba boyfriend? Bakit nandito ka? Tanong ni Sofia, halatang naguguluhan at naiilang. Siguro mas mabuting magpalit ka na muna ng damit bago tayo mag-usap. I could see your nipples peeking at your cloth, sabi ni Ethan, kalmado ngunit may halong biro. Oh my God, mama, sigaw ni Sofia, mabilis na tumakbo papasok sa kanyang kwarto, hawak ang kanyang dibdib sa sobrang kahihiyan. Sana tanggap mo pa rin yung anak ko kahit ganyan siya, ha? Nahihiyang sabi ng ina, pilit na mumingiti. It's okay. Tanggap ko po yung daughter nyo, sagot ni Ethan, magalang at puno ng respeto. Hindi nagtagal, mabilis na nagbihis si Sofia at bumalik sa sala. Wala pang 5 minuto ay kaharap na niya ulit ang kanyang boss, na ngayon nagkukunwaring boyfriend niya. Hindi mo man lang bahahalikan yung nobyo mo, Sofia. Kung ano-ano pang sinasabi mo kanina na trabaho niya, isa naman pala siyang CEO ng malaking kumpanya, sabi ng ina, iiling-iling habang nakatingin sa dalawa. Alang-inang lumapit si Sofia sa lalaki, hawak ang noo na tila hindi makapaniwala. Nahihibang ka na ba? Ano bang ginagawa mo dito? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. What's the problem, honey? Sagot ni Ethan, tila nagtataka ngunit may ngiti sa labi. Napapikit si Sofia sa labis na inis, pilit na nilalabanan ang pag-iinit ng ulo. Lord, bulong niya sa sarili habang tumingala, wala naman po akong ginawang masama bukod sa pang-baby ni Matthew sa mga katrabaho kagabi. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit kailangan yung boss ko pa yung tumawag sa akin kanina? Dagdag niya, ang tono ay puno ng pagkabahala. Bakit, Sofia? Are you okay? Kanina pa kita napapansin. Parang katulala ka sa mukha ko. May hangover ka pa rin ba? Tanong ni Ethan, halatang nag-aalala ngunit may halong biro. Wala, hindi lang ako makapaniwala na nandito ka.
Nag-breakfast ka na ba? Halos manginig ang boses ni Sofia, pilit na iniiwas ang tingin. Maiwan ko na muna kayong dalawa dito sa sala, ha? Biglang sabat ng ina ni Sofia na may halong kilig sa boses. Mukhang hindi pa sanay si Sofia na makita ko siyang may nobyo, eh. Sa kusina lang muna ako, Toby, ha? Gagawan ko kayo ng umagan. Halos kumislap ang mga mata ng ginang habang tumalikod ito papunta sa kusina. Nagkatinginan sina Sofia at Ethan nang mawala ang ina. Sir, halos pabulong na sabi ni Sofia, ano pong ginagawa niyo dito? Alam niyo po ba kung anong pinasok niyo? Hindi ka tatantanan ni Mama pagkatapos mong magpakilalang boyfriend ko. And worst, baka hanap-hanapin ka pa niya palagi. Kaya sir, please lang, umalis ka na habang may oras ka pa. Pilit niyang tinutulak ang lalaki, ngunit sa halip, mabilis itong umupo sa sofa, prenteng nakadekwatro pa. Ang sabi ng mama mo, ipaghahanda pa raw niya tayo ng umagan. Hindi ba muna natin hihintayin? Sagot ni Ethan, tila nag-e-enjoy sa sitwasyon. Napasa yung nagawa ko sa'yo, sir. Nasira ko na naman ba yung printer? Nawala ko na naman ba yung favorite mong ballpen? Babayaran ko na lang, sir. Iligtas mo lang yung sarili mo sa mama ko. Halos magmakaawa si Sofia, hawak ang noo sa sobrang kaba. Ngumisi lang si Ethan, ang mga mata nito ay kumikislap sa tuwa. Don't worry. Ilang taon na rin akong babad sa pagtatrabaho. Don't you think it's my time to have fun? Have fun. Have fun ka dyan. Sinasabi ko talaga sa'yo, sir, sa ginagawa mo, kasalan agad yung pag-uusapan nyo ni Mama, bulyo ni Sofia, hawak ang dibdib sa kaba. Then better, bulong ni Ethan, sapat lang para hindi ito marinig ni Sofia. Calm down. Will you? Be thankful dahil tinutulungan pa nga kita. Pareho lang tayong nagbi-benefit dito, dagdag niya, ang tono ay puno ng kumpiyansa. You're a businessman, sir. Alam ko na po yung mga ganitong kalakaran, sagot ni Sofia, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang kapalit. But for now, let's just have some fun. Mukha namang gustong-gusto ako ng mama mo, eh. Malamang bulag na lang yung magsasabing hindi ka gusto, no? Bulalas ni Sofia, ngunit agad siyang napahinto nang mapagtanto ang sinabi. Ano yun? Tanong ni Ethan, ang kilay ay bahagyang nakataas. Wala, wala ka po bang trabaho, sir? Baka nakakaabala na kami, ha? Pilit niyang binago ang usapan, ngunit halatang hindi siya makatingin ng diretso. Huwag kang mag-alala, kasi ako na yung bahala kay mama. Maiintindihan niya yun. No work during weekends, right? Sagot ni Ethan, tila walang balak umalis. Gulat si Sofia nang biglang tumabi si Ethan sa kanya. Umakbay pa ito habang nakangisi. Now, I have something else to do during weekends, sabi nito, ang tono ay puno ng biro. So anong tingin mo sakin? Aliwan, ha? Tanong ni Sofia, ang mga mata ay nanlilisik. What's aliwan? Tanong ni Ethan, halatang nalilito ngunit may ngiti pa rin sa labi. Wala, umusag ka nga doon, sir. Diyos ko, parang dati lang inis ka sakin kapag nagkakamali ako ng mga papers na binibigay sa'yo. Tapos ngayon, ngumingiti ka sakin ng ganyan. Diyos ko, sige lang. Hindi ako marupok, bulyo ni Sofia, pilit na iniiwas ang tingin sa lalaki. Natulala si Sofia nang marinig ang malakas na tawa ni Ethan. Parte yun ng trabaho, Sofia, aniya, habang nakangising parang nanunukso. I know, pero hindi kaya, sir, sagot ni Sofia, pilit na pinipigilan ang galit sa boses. Kung ako sa'yo, ilalayo ko na yung braso mo sa katawan ko, bago pa mabawasan yan. Ngumisi si Ethan, ngunit may bahid ng hamon sa mga mata nito. Fine, sabi niya, sabay upo sa gilid ng sofa. Dito na lang ako. Kahit na hindi maniwala yung mama mo na mag-partner tayo, whatever. Namamangha si Ethan habang tinitigan si Sofia, tila sinusuri ang bawat galaw nito. Hindi ko alam na ganyan pala yung ugali mo, Miss Sofia. Aniya, may halong biro. Well, sagot ni Sofia, sabay taas ng kilay, wala po tayo sa office ngayon, Sir Ethan. Sa bahay na to, girlfriend mo ako, right? Ngumiti siya ng pilyo. Call me Ethan then. Okay, Toby, sagot ni Sofia nang walang pag-aalinlangan. Nagkasalubong ang kilay ni Ethan, halatang hindi natuwa. I said Ethan, madiin niyang ulit. Toby, sagot ni Sofia,
mas binigyang diin pa ang pangalan. Halos makita ni Sofia ang unti-unting pag-init ng ulo ni Ethan, kaya tumayo siya, tawang-tawa. Titignan ko muna kung okay na yung breakfast natin, Toby. Honey, wait ka lang muna dito ha. Okay, behave, aniya, sabay kindat. Iiling-iling si Ethan habang sinusundan ng tingin si Sofia. Hindi niya alam kung tama ba ang pinasok niyang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mabuti, narinig niya ang tawanan ng ina ni Sofia mula sa kusina. Buong umagan, tinadtad sila ng tanong ng ginang. Halos hindi makasingit si Sofia para pauwiin si Ethan. Hindi mo ba alam, bungad ng ginang, puno ng saya sa boses. Noong bata pa si Sofia, palagi niyang inaaway yung mga kalaro niya, lalo na yung mga lalaki. Isang araw nga, pagkagaling sa school, dumating ang service niya kasama yung magulang ng isa niyang kaklase. Aba, nagulat ako dahil may black eye yung bata. Napayuko si Sofia, pilit na iniiwas ang tingin kay Ethan. Sinapak niya po yung lalaki, dagdag pa ng kanyang ina, na parang tuwang-tuwa pa sa kwento. Oo, Toby, patuloy ng ginang. Biruin mo, halos 3 taon ang tanda ng bata sa kanya. Ilang beses kong ang dinala si Sofia sa simbahan para magtino eh. Sa tingin ko, naputol naman yung sungay niya. Mama naman, reklamo ni Sofia, halatang naiilang. Sa lahat talaga ng pwede mong ikwento, yan pa talaga. Baka mamaya bigla akong mag-ghost nitong si Toby honey. Pasimpleng sinaman niya ng tingin si Ethan, na halatang natatawa. Wala naman akong balak na iwanan ka, hon, sagot ni Ethan, may halong lamang sa boses. Grabe, nakakakilig talaga kayo, sabat ng ginang. Kailan niyo ba balak magpakasal? Halos mabilaukan si Sofia sa narinig. Pasimpleng umakbay si Ethan sa kanya, tila pinapalubag ang loob ng dalaga. 2 years pa lang po kasi kami ni Sofia, sagot niya, mahinahon ngunit may kumpiyansa. I think makakahintay naman po yung kasal. Ganun ba? Pero paala na kasi si Sofia sa kalendaryo eh, sagot ng ginang, tila seryoso. Ilang taon ka na ba, Toby? I'm 32 years old po, ma'am, sagot ni Ethan, may respeto. Ano ka ba? Mama na lang yung itawag mo sa akin, sagot ng ginang, sabay tapik sa balikat ni Ethan. Tutal parang son-in-law na rin naman kita eh. Di ba live-in naman kayo ni Sofia? Kung tutuusin, kasal na lang yung kulang. Hindi nyo pa ba napag-uusapan yung kasal? Sa puntong ito, si Ethan naman ang tila nabulunan. Po, live-in, tanong niya, halatang naguguluhan. Bakit, hindi ba, tanong ng ginang, tila nagtataka. Ang sabi ni Sofia ay nagsasama kayo sa iisang bahay. I mean, yes po, live-in kami ni Sofia, sagot ni Ethan, pilit na inaayos ang tono. Nagulat lang po ako kasi hindi ko alam na sinabi po ni Sofia sa inyo yun. Ano ka ba? Ayos lang no, sagot ng ginang, sabay ngiti. Pero okay lang ba sa inyong dito na muna ako sa apartment matulog ngayong gabi? Alam kong walang guest room, pero sanay naman akong sa sala. May extra foam naman yung anak ko kaya doon na ako. Dito ka matutulog, malakas at may halong gulat na tanong ni Sofia, sabay hawak sa noon na parang hindi makapaniwala. Oo, ayaw mo ba, Sofia, ha? Sagot ng kanyang ina, na may pilyang ngiti sa labi. Napabuntong hininga si Sofia, pilit na nilulunok ang inis. Doon ka na lang sa kwarto, katabi ko, Maria. I think okay lang naman kay Ethan na sa hotel na muna ngayong gabi, right, honey? Tanong niya, sabay lingon kay Ethan. Mabilis na tumango ang lalaki, halatang handang sumunod. Wala pong problema, sagot nito ng may respeto. Hindi na, mariing sagot ng ginang. Dito na ako sa sala matutulog. Kayo doon sa kwarto dahil sa inyo naman talaga yun. Napakunot ang noo ni Sofia, halatang hindi sang-ayon. Sofia, huwag nang matigas ang ulo, dagdag pa ng kanyang ina, na may tono ng awtoridad. Mama naman, halos magmakaawa na si Sofia, ngunit nanatiling matatag ang desisyon ng kanyang ina. Basta, tapos na yung usapan. Dito ako sa sala matutulog, at kayo doon sa kwarto. Alam mo namang sanay ako sa sahig matulog, lalo na't ganito yung sitwasyon natin, di ba? Paliwanag ng ginang, na may halong lamang ngunit hindi nagpapatalo. Nanlulumong napatango na lang si Sofia, walang magawa kundi sumunod. Habang sumapit ang gabi at natapos na sila sa hapunan, hindi pa rin maalis ang kaba ni Sofia.
Sabihin mo kay mama na may emergency meeting ka para makaalis ka na, bulong ni Sofia kay Ethan habang naghuhugas siya ng plato. Hindi ka sanay sa kama ko, Sir Ethan. Masyado yung matigas. Napangiti si Ethan, tila aliw na aliw sa sitwasyon. It's fine. Ikaw naman yung katabi ko kaya walang problema eh. Sagot nito, may halong biro. Napalingon si Sofia, halatang nagulat. Nag-aadik ka ba? Tanong niya, halos pabulong ngunit may diin. What? No. Ba't mo naman nasabi yan? Sagot ni Ethan, halatang nagtataka. Napailing si Sofia, sabay tingala na parang nagdarasal. Diyos ko, ano ba talagang kasalanan ko, Lord? Bakit parang pasan-pasan ko ngayon yung buong mundo? Napailing si Ethan, ngunit nanatiling kalmado. You're exaggerating. Wala naman akong planong tumabi sa'yo ngayong gabi. Susubukan kong pumuslit papalabas kapag tulog na yung mama mo. Sana nga magawa mo. Mababaw pa naman yung tulog ni mama kapag wala siya sa bahay, sagot ni Sofia, halatang nag-aalala. Halos maska ni Sofia kung nakailang mura siya nang ihatid sila ng ina sa kwarto nila. Good night. Huwag kayong magpuyat pa ha. Okay. Toby, be gentle sa anak ko, bili ng ginang, na may halong biro. Halos manlaki ang mata ni Sofia. Diyos mea. Oo na po, matutulog na kami. Baka mag-abot ka pa bigla ng kondom dyan ha, sagot niya, halatang hindi na mapigilan ang sarili. Hindi na, dahil baka meron naman na itong si Ethan, sagot ng ginang, sabay tawa. Halos mampag ni Sofia ang noo sa pinto. We're going to sleep na po. Good night, sagot niya, pilit na itinatago ang pagkapahiya. Pulang-pula si Sofia nang maiwan sila ni Ethan sa kwarto. Tahimik na ngumiti si Ethan, halatang gustong magsalita ngunit piniling manahimik na lang. Gusto mo bang ikaw na munang humiga sa kama tapos uupo na muna ako dito sa sofa? Sigurado akong marami pang ritual na gagawin si mama bago siya makatulog eh. Nakangiwing saad ni Sofia. It's fine. Ikaw na lang yung mahiga dyan. Sabi ko na sa'yo eh. Matagal si mama bago makatulog at mababaw lang din yung tulog niya kapag wala siya sa bahay kaya imposibleng makalabas ka ng bahay nang hindi nahuhuli. Ba't ba kasi pumayag ka pang dito matulog? Naiiyak na moktol niya. Kung ayaw mo talaga ako dito, magdadahilan na lang ako sa mama mo. Kaya ko namang humanap ng masasakyan pa uwi kahit na masyado ng gabi at delikado sa labas. Hindi rin naman ako natatakot kahit na napakaraming kriminal ang nagkalat sa kalsada. Pinapakonsensya mo ba ako? Umangat ang gilid ng labi ni Ethan. What? Me? Kaya ko naman talagang umuwi sa bahay. Ako na yung baalang magdahilan sa mama mo. Mabilis na hinarang ni Sofia ang lalaki. Huwag na, baka mamaya kung ano pa yung mangyari sa'yo doon sa kalsada, tapos ako pa yung masisi. Mahiga ka na dyan at May. Inuutusan mo ba ako? Oo, kaya higa dali. Matulog na tayo para matapos na. Magkatabi tayong dalawa. Natigalgal si Ethan nang itulak siya ni Sofia pahiga. Huwag kang owa, please. Kahit doon na lang tayo sa magkabilang dulo ng kama. Hindi mo naman siguro ini-expect na magyayakapan tayo buong gabi, di ba? Well, you'll never know what would happen later kung tulog na tayo. May bala ka bang gapangin ako? Hinaan ni Sofia ang boses niya. Hindi ka ganyan tuwing nasa office ka ha. Inis na humiga si Sofia sa kabilang dulo ng kama. Nakadantay naman si Ethan sa braso habang nakatagilid at titig na titig sa dalaga. Magkaiba naman to, no? Sa oras na makapasok na ulit ako sa office, kakalimutan na ulit natin lahat ng nangyari. Baka makakasiguro na babalik tayo sa dati. Accept na lang kung balak mong i-career yung pagiging fake live-in partner ko ha. Why not? Hindi ka naman worst girlfriend. I can't believe na nanggagaling yan sa bibig ng mismong boss ko. Ganun ka pala Kab-8. Sana pala noon palang pinakita mo na para di ka namin pinagchichismisan tuwing lunch. Umirap ito. Sino naman yung kasama mo sa pakikipagchismisan? Inilabas ni Sofia ang dila bilang pang-aasar. Hindi ko sasabihin. Baka mamaya sisantehin mo kami eh. Hindi ako ganyang tao ha. Really? Kaya pala nung matapunan lang ng tubig yung papeles mo, sinisante mo agad yung lalaking bago natin last week. Nakalimutan mo na kaagad yun. Sino doon? Yung lalaking pogi tsaka mabait. Sayang, close pa naman kami no. Tapos ang sipag-sipag pa, sinisante mo lang. Ah, that boy. Nilalandi ka niya kaya ano sa tingin mo yung gagawin ko? Pasinghal na bulong ni Ethan.
Ha, may sinasabi ka ba? Ang sabi ko, natapunan niya lahat ng importanteng documents. At saka hindi ko siya sinisante, nilaipat ko lang siya sa ibang branch. Nakakaintindi. Tumango si Sofia. Hindi niya namalayan ang pasimpleng paglapit ni Ethan sa kanya. Sa tuwing nagsasalita, tinitigan ni Sofia ang lalaki. Natahimik naman ito nang mapagtanto na ilang pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Maraming salamat pala dahil tinulungan mo ako kay mama ngayon ha. Huwag kang mag-alala dahil bukas ng bukas aalis na rin siya. Pwede na rin nating itigil yung pagpapanggap. Paano ako titigil, Sofia, ha? Nakangising umiling ito. Sleep. Antok na yung mata mo. Mukha ka ng zombie. Nahiya naman ako dyan sa mukha mong mukha kung ano, no? Inen. Posible palang magkaroon ng isa nilalang na halos walang kapintasan sa mukha, no Lord? Ilang araw mo bang ginawa tong si Ethan? 15 days. Parang bawat sulok ng mukha niya pinag-isipang mabuti para mabuo. Kung ano-ano kaya ginawa tong mga magulang niya. Iris, nagiging maalay ka na, Sofia. Mukha kang talong. Sa dami ng naisip niya, yun lang ang nasabi niya. Why? Favorite mo ba yung talong? Oo, lalo na yung mahabang-mahaba. Ngumisi ng nakakaloko si Ethan. Do you want mine? Hoy, bastos ka ha. Ikaw, Sir Ethan, bad yun. Worth it. May eggplant plantation ako sa Bulacan, right? Ah, yun ba yung tinutukoy mo? Sorry na. Akala ko kasi yung talong na pumipintig-pintig eh. Pinitik ni Ethan ang noo niya. Silly, matulog ka na nga. Ang bata-bata mo pa. Ang dami mo nang nalalaman. Anong bata? 30 anyos na kaya ako. Kaya ko na rin gumawa ng bata. Natawa si Ethan. Malawak naman ang ngiti ni Sofia nang humarap sa kisame. Soon ano? Gagawa tayo ng bata. Nope. Ipapakita ko sa'yo yung talong na pumipintig-pintig. Bastos mo, boss. Napahalakhak si Sofia. We have different varieties in Bulacan, Sofia. Nang alin? Nang talong. Gusto ko yung ikaw mismo yung nagpalaki. Pwede ba yun? Napatakip na lang ng mata si Ethan habang natatawa. Si Sofia naman ay napapikit na sa antok. Definitely soon. Hindi alam ni Sofia kung paano sila natapos at nakatulog. Si Ethan, ngunit mas lalong hindi niya alam kung paano sila nauwi sa pagyayakapan magdamag. Dahil nang magising siya, ay nakalingki na ang katawan ni Ethan sa kanya. Parang bata talaga. Kunwari pang uuwi kagabi, gusto rin pala akong makayakap. Para-paraan ka rin, boss. Nakangising aniya. Ang ganda ng panaginip ko kagabi. Totoong may mayaman at gwapong boyfriend daw ako. Ang taray pa nga dahil ikaw daw yun. Hay, masyado lang imposible kasi boss kita at secretary mo lang ako. Pasimpleng umalis si Sofia sa pagkakayakap ng lalaki. Nang magising ito, ay umalis din kaagad dahil may trabaho pa. Inaasahan ni Sofia na babalik na ang lahat sa dati oras na nasa office na sila. Ngunit hindi yun nangyari. Sir, na-cancel po yung scheduled meeting mo with Mr. Falcon due to emergency. Bale wala ka pa pong scheduled activities until 5 p.m., halos pilit ang ngiting saad ni Sofia kay Ethan na nakaharap sa laptop nito. Good. Pwede na tayong lumabas for a late lunch date niyan, walang tinginan nitong sabi. Hinihintay mo talagang may mag-cancel para matuluyan, no? I mean, we can't do that, sir. Why? We can cuddle pero bawal yung date. Akala ko ba live-in partner tayo? Nagkasalubong ang kilay ni Sofia. Wala po tayo sa apartment ko ngayon, so please stop reminding me. Di pupunta ako sa apartment mo mamaya, nagbabanta ang tinig ni Ethan. Yan. Call me Ethan. Nung isang linggo ka pa asir, nang asir, Hindi ka ba nananawa? Malamang. Boss kita Halos masampal ni Sofia ang sarili. I don't care. Gusto mo bang umorder na lang tayo ng kakainin natin o sa labas na tayo? Hindi na nakapalagpas si Sofia nang hatakin siya nito paupo sa sofa. Kailan ka pa naging ganito ka-bold, sir? Stop complaining. Bahala na, dito na lang tayo sa office mo. Mamaya kung ano pa yung isipin ng mga makakita. Don't mind them. Live-in partner kita, remember. Frustrated na napahilamos siya sa mukha. Sir, gumaganti ka ba dahil sa sacrifice mong matulog sa apartment ko ha? Kasi kung oo, Diyos mio, it's working. Tumawa ito. Hindi ko alam kung bakit iniisip mong pagganti ko to, Sofia. Ano bang gusto mong isipin ko?
Na gusto mong panindigan yung pagiging live-in partner ko hanggang dito sa kumpanya. Exactly. Hindi makapaniwalang tumingin ang dalaga. Nag-a-addict ka ba, sir? Hey, fix your question ha. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Nagtatanong na naman ako dahil para kang, hi, Ainet ka ba, sir? Boss kita at secretary mo ako. Kung nilalaro mo lang ako, please lang, tama na dahil marupok yung puso ko. Humalakhak ito. Napalunok si Sofia nang ay lapit ni Ethan ang mukha sa kanya. You're still in denying face, Sofia. But Sok, isipin mo na lang na ginagawa ko to kapalit ng favor na ginawa ko sa'yo. Kung talagang hindi ka pa handa, nag-a-addict ka nga Parang baliw ka na sa akin. Nagmistulang musika ang pagtawa ni Ethan. Right, baliw na talaga, Sofia. Pilit na hindi pinansin ni Sofia ang paaring nito. Nang dumating ang order nilang pagkain, ay pinagsilbihan pa siya ng lalaki. Bakit sobrang eager ng mama mo na magka-boyfriend ka? May iba nga dyan na mas gugustuhin pang walang partner yung anak nila, Maya-maya'y tanong ni Ethan. Natatakot siya na baka magaya ako sa kanya. Hindi na kasi siya nakapag-asawa ulit pagkatapos mamatay ni Papa. Ayun, feeling niya hindi ko kakayanin kung sa akin mangyari yun, ang mamuhay ng mag-isa lang, nakangiwing paliwanag niya. Nakailang boyfriend ka na dahil sa pressure na binibigay ng mama mo. Hoy, curious ha. Kahit marami akong naging peking boyfriends, virgin pa ako, no? Sinaman siya ng tingin nito. I wasn't asking that. Curious lang ako. Actually, wala pa akong nagiging boyfriend. Pero yung mga naging fake boyfriends ko halos 20 na yata. Wala akong choice kundi magsinungaling kay mama dahil kukulitin lang ako ng kukulitin nun. Thank God hindi ka bumigay. Thank God talaga dahil virgin pa ako. Bakit nga ba wala kang boyfriend? Hulaan mo, sir. Kapag nahulaan mo, hahayaan kitang matulog ulit sa unit ko. Napangisi si Ethan. Dahil hindi pa kita nililigawan. Mali ang sagot mo. Halatang masyadong maangin. Oh, wala pa akong boyfriend dahil hindi ko pa nahahanap yung lalaking bilyonaryo na matanda na. Madali na lang kapag ganun. Magiging instant billionaire ako kapag pumanaw siya. Humalakhak pa siya ng malakas. Silly. I'm a billionaire but not that old. Pwede ba akong mag-apply as boyfriend mo? Pasado ka naman sa standards ko pero... Pero ayaw ko lang. Ouch. You really don't like me, huh? Ngumisi siya. Hot. Malamang boss kita, no? Ano na lang yung sasabihin ng mga tao Pati ng media. Secretary inakyat ng bilyonaryong si Ethan Henderson, o kaya naman Ethan Henderson pinikot ng secretary niya. Hindi ko kaya ng ganun kalaking skandal, no. Okay na sa akin yung matandang madaling mamatay tapos mayaman. Napailing si Ethan, halos hindi nila mag-alaw yung kinakain nila dahil sa pagkukwentuhan. I hope next time you'll change your mind. Change my mind. Saan? Na matanda yung hanap mo. I'm still young and healthy, Sofia. Kaya pa kitang bigyan ng anak. Bastos mo po, sabay silang natawa. Napahampas pa si Sofia sa lalaki. Ikaw, bakit wala ka pang girlfriend? Huwag mong sabihin na nabihag ka ng ganda ko, Hindi mo magawang tumingin sa iba. Sir, what if it's true? It's true. True na alin? Kailangan ba talagang i-elaborate ang lahat? Hindi mo ba kayang maintindihan kaagad yung sinasabi ko, Ang yabang mo, porke graduate ka ng summa cum laude nung college, Sorry, et lang po ako. Don't bring it up. Saan na nga ba tayo? Sa Manila. Nasa Manila tayo. Kainisto. Kasalanan ko bang slow yung lola nyo? Tawang-tawa na si Ethan nang hinatak niya ang babae pabalik sa upuan. Ngunit sa hita nito napaupo si Sofia. Nanigas naman ang dalaga, lalo na nang pumulupot ang braso ni Ethan sa kanya. Ang rason kaya wala pa akong girlfriend ay dahil iba yung type ng babaeng gusto ko, Sofia, bulong nito sa tenga niya. Kawawa ka naman. Hindi talaga nabibili ng pera at kagwapuhan ang lahat, no? Ethan Henderson na to pero lotlot pa rin sa love life. Sige lang, tumawa ka lang. I will make sure that that girl will fall in love with me. Alam mo, may alam akong bintahan ng gayuma sa Baklaran. Sir, gusto mong ibili kita. Kawawa ka naman Then iinumin mo, slow. Linawin mo kasi. Bakit ko naman iinumin? Bakit nga ba, Sofia? Ay ewan. Huwag na nga tayong bumili.
Cancel na yung plan. Cancel. It's okay. I don't need that. Konting post na lang naman mahuhulog ka na sa akin. Ngumiti ng matamis si Sofia, na halos mawala na ang mga mata niya. Asa ka, humalakhak si Ethan. Mabilis na umalis si Sofia mula sa kandanggan niya. Bilisan mo nang kumain dyan at may work pa tayo. Puro kalandi, sir, ha? Very unprofessional. Wow, I'm your boss, right? Ay oo nga pala. Sige lang, sir. Kain ka lang dyan. Dito lang ako sa table ko. Mukhang hindi ka na makapagpigil pa Kita kong gusto mo na akong tuklawin. I really can't wait to claim that, Sofia. Bawal. Work muna. Maglalagay ako ng signage na yan dito. And know your boundaries, Sir Ethan. I'll take note of that, Miss Sofia. Kahit kailan, hindi inaasahan ni Sofia na magagawa niyang maging kabiruan ang kanyang boss sa ganitong bagay. Tila wala lang naman yun sa binata dahil madalas ito pa yung nag-uumpisa ng asaran sa pagitan nila. Sir, may appointment po pala kayo later at 3 p.m. with Miss De Guzman. Scheduled na po yun since last month. Ilang beses lang naurong kasi nagkaroon ka ng mga emergency meetings. Iwas ang tingin na pahayag ni Sofia. Miss Guzman, you mean Lisa? Yes, sir. Tikom ang bibig niya pagkatapos marinig ang pagbuntong hininga ni Ethan. In-approve ko ba na makikipagkita ako sa kanya? Yes, sir. Mabilis mo pong in-approve yun. Tuwang-tuwa ka siguro kasi makakausap mo yung ex mo. What? I mean kasi magkakaroon siya ng business proposal sa'yo. Ngumisi ang lalaki. Nagseselos ka ba, ha? Hindi. No. Bakit naman ako magseselos? Ano ba tayo? Ano ba ako sa'yo? Sekretarya. Ginagawa ko lang yung trabaho ko, sir. Kaya no feelings hurt. Tinitigil siya nito. Are you sure hindi ka nagseselos dahil makikipagkita ako sa ex-girlfriend ko 5 years ago? Kahit magbalikan pa kayo, sir, hindi ako magseselos. Pigil ang inis na tinalikuran niya ito at dumiretso sa estante ng mga dokumento. Sumunod naman sa kanya ang lalaki at tumigil sa kanyang likod. Hindi ko na siya gusto. Matagal na nung huli kaming nagkita. Okay, hindi naman ako interested. Nagpapanggap si Sofia na abala sa paghahanap ng papeles. Kung hindi ka comfortable na makikipagkita ako sa kanya, ay cancel na lang natin yung appointment niya. She'll surely understand my reason. Ano namang sasabihin mong rason, ha? My girl is jealous. Free naman yun para hindi na ituloy ba? Pilit ang tawa ni Sofia, patakbong humiwalay sa lalaki. Baliw. Anong girl na sinasabi mo dyan, sir? Madilim ang matang lumapit sa kanya si Ethan hanggang sa mapasandal siya sa table nito. Hindi mo na kailangang magselos dahil hindi naman ako ganong klaseng lalaki. Hindi nga ako nagseselos, Bakit ba ang kulit mo, sir? Really? Hindi ka nga makatingin sa akin ng maayos, oh. Napasinghap si Sofia nang haplasan nito ang pisngi niya. Kasi ang lapit mo, may iba pa bang dahilan? Sir, hindi ka dapat nag-iisip ng ganong bagay. Sofia, I don't want you to get jealous over my past girlfriends. Lasing ka ba, sir? Ngumiti lang ito. Kanina ka pa wala sa mood simula nang pumasok ka sa office. Si Lisa ba yung dahilan? Napakunot naman ang kilay ng dalaga. Ewan ko sa'yo. Kanina mo pa pinagpipilitan na nagseselos ako kahit hindi naman. Ano bang pakialam ko sa inyong dalawa, ha? Kahit sa hotel pa kayo mag-meeting, wala akong pakialam. Kahit na feeling ko gusto ko pa rin niya. I don't care. Magkasipon sana kayo. Hindi napigilan ni Sofia ang mapahiyaw nang bigla siyang buhatin nito paupo sa ibabaw ng mesa. Sir, I hate it sa tuwing nagseselos ka. Pero mas lalong ayaw ko sa tuwing nagiging denial ka, Sofia. Ano ba, sir? Ibaba mo nga ako. Cancel my meeting with Lisa. Do it, Sofia. Okay, gagawin ko na, basta ibaba mo lang ako. Napalunok ang dalaga nang ay lapit nito ang mukha sa kanya. Ay cancel mo lahat ng meetings na sa palagay mo hindi ka magiging comfortable. Ayokong gumawa ng bagay na sisira sa kung anong meron tayo ngayon. Opo, halos manghina siya nang ngumiti ito. Good. So, we go back to work. Ugok ba to? Pagkatapos akong buhatin sa lamesa at ay patong, sa tingin niya magagawa ko pang bumalik sa trabaho. At ang lakas pa ng loob pumwesto sa gitna ko, ha? May kalandian din pala sa katawan ng lalaking to. Pilit siyang ngumiti. Sige po, sir. Babalik na po ako sa trabaho. Are you sure you want ta?
Parang ayaw mo na akong pakawalan, eh. Kanina ka pa nakahawak ng mahigpit sa balikat ko. Sorry. Ibaba mo na lang ako, please. What if ayaw ko? Sisipain ko yung landzones nyo, sir. Napahalakhak lang ito bago siya binaba. Sabay na tayong mag-lunch mamaya. Ako na yung bahala sa food. May magagawa pa ba ako? Pabantong hiningang aniya. Ilang oras ang lumipas, nasa harap na ulit siya ni Ethan. Naging kagawian na nila ang pagkain ng sabay sa office. I could see your CV is speaking from here. Ano ba? Ba't ba kasi dito ka nakatingin? Namumula ang saad nito sabay ayos ng blouse na suot. Kasalanan ko bang sumisilip? Hindi. Pero kailangan dito ka nakatingin, ha? Kumain ka na nga lang, sir. Huwag mo na akong titigan. Hindi naman kita tinititigan, eh. Che, kumain ka na lang dyan. I don't like chicken wings, eh. Bakit? Ito yung in-order mo. Sabi mo nagke-crave ka nito. Dinig ko kanina, panay ka ng parinig, eh. Napakamot na lamang ng noo si Sofia. Hindi ka kumakain nito o hindi ka marunong kumain. Both. Hindi pwede. Kumain ka. Tara, tutulungan kitang kumain. Napakasarap nito. Tapos dahil lang sa hindi ka marunong kumain, di mo titikman. Boss, nga, nangingiting nga ang lalaki. Masarap nga, parang bata. Oo pa, nga, aren't you going to eat? Busog pa naman ako, eh. Ikaw na muna yung papakain ko. Kumain ka rin. Salaitan tayo. Sure ka, magsasalo yung laway natin sa gloves na nakasuot sa kamay ko. Naggiit balikat ito. I don't mind. Talandi mo talaga, boss. Tinawanan lang siya ni Ethan. Sinusubuan niya si Ethan ng ulam hanggang sa matapos. Ang sarap talaga ng chicken wings. Nagustuhan mo ba, sir? Yeah. Punong-puno yung tiyan ko. We eat that again. Okay. Parang ayaw ko na. Hindi ka matututo paano kumain ng maayos ng chicken wings, eh. E di subuan mo ako palagi na lang. Ano naman yung mapapala ako kung sinusubuan kita, ha? Parehas silang nakasandal at magkatabi sa couch kaya nakalingon sila sa isa't isa. Then susubuan din kita. At ano naman yung isusubo mo sa akin, Aber? Marunong naman akong kumain ng chicken wings. Something you like. Kumislap ang pilyong mata nito. Che. Kapag yan kinagat ko, si Sofia naman ang natawa sa sinabi. Tumayo na siya upang bumalik sana sa trabaho ngunit pareho silang nagulat nang bumukas ang pinto at pumasok ang ina ni Sofia. Mabilis pa sa hangin na nahila siya ni Ethan paupo sa hita nito. Oh, sorry. Hindi ko alam na nagkakasino. Katatapos lang po naming kumain ni Sofia. Have you eaten po? Malaki ang ngiting tanong ni Ethan. Tapos na rin ako. Sakto. May dala akong chocolate cookies. Tara, kainin nyo. Sure akong magugustuhan mo, Toby. Sir Ethan, bitaw. Halos nagngit-ngit na ang ipin niya sa inis. May sinasabi ka, honey. Ano ka ba, Sofia? Huwag ka nang mahiya. Pagbigyan mo na yan. Si Toby, mukhang pagod na pagod sa trabaho. Eh, masarap ba sa pakiramdam ang pag-aalaga ng anak ko, Toby? Malaki ang ngiti ng lalaki. Yes, tita. Palagi ko nga pong hinahanap-hanap, eh. Ay sus, nakakakilig talaga kayong dalawa. Oh, tikman mo. Masarap ba? Hindi masyadong matamis dahil hindi naman mahilig sa matamis ang anak ko. Delicious, tita. Sana po lagi kayong may dalang ganito. Napairap si Sofia nang tila kinikilig na tumawa yung ina. Sige, sa susunod ibang flavor naman, ha? Magaling po pala kayong mag-bake. Naturuan niyo po ba si Sofia na gumawa ng ganito? Bake. Hindi ko yan binake. Nabili ko lang doon sa bake shop na malapit sa amin. Natawa si Sofia ngunit kaagad ding pumirme nang higpitan ni Ethan ang pagkakayakap. Oh, really? Masarap po talaga. Sa susunod na bumisita kami ni Sofia sa inyo, dadaanan po namin ang bake shop na tinutukoy nyo. Asa ka? Sinong nagsabi na dadalhin kita sa Bulacan, ha? May sinasabi ka ba, Sofia? Wala. Masarap ba, honey? Patikim nga. Mukhang mauubos mo na, eh. Para sa akin kaya yan. Hayaan mo na si Toby, Sofia. Sarap na sarap yung boyfriend mo, oh. Mag-aral ka ng mag-bake para sa susunod ikaw naman yung gagawa ng favorite niyang dessert. Gusto mo ba yun, Toby? Kung gusto po ni Sofia, then it's fine. Hindi naman po tamang pilitin natin si Sofia na gawin yung bagay na hindi siya comfortable. Nakagat ni Sofia ang labi sa sagot ni Ethan.
Kinikilig naman ang ginang sa sinabi ng lalaki. Hay, ang swerte talaga ng anak ko sa'yo, Toby. Sana pagtiisan mo ugali niyan, ha? Nakakainis yan minsan pero may kabaitan pa rin naman. Ramdam ni Sofia ang paghaplos ni Ethan sa ibabang bahagi ng kanyang likod. Tanggap ko naman po yung lahat ng tungkol kay Sofia. Hindi nagtagal, umalis ang ina ni Sofia. Gagawin ko na, basta ibaba mo lang ako. Napalunok ang dalaga nang ay lapit nito ang mukha sa kanya. Ay cancel mo lahat ng meetings na sa palagay mo hindi ka magiging comfortable. Ayokong gumawa ng bagay na sisira sa kung anong meron tayo ngayon. Opo, halos manghina siya nang ngumiti ito. Good. So, we go back to work. Ugok ba to? Pagkatapos akong buhatin sa lamesa at ay patong, sa tingin niya magagawa ko pang bumalik sa trabaho. At ang lakas pa ng loob pumwesto sa gitna ko, ha? May kalandian din pala sa katawan ng lalaking to. Pilit siyang ngumiti. Sige po, sir. Babalik na po ako sa trabaho. Are you sure you want ta? Parang ayaw mo na akong pakawalan, eh. Kanina ka pa nakahawak ng mahigpit sa balikat ko, sorry. Ibaba mo na lang ako, please. What if ayaw ko? Sisipain ko yung landzones nyo, sir. Napahalakhak lang ito bago siya binaba. Sabay na tayong mag-lunch mamaya. Ako na yung bahala sa food. May magagawa pa ba ako? Pabaantong hiningang aniya. Ilang oras ang lumipas, nasa harap na ulit siya ni Ethan. Naging kagawian na nila ang pagkain ng sabay sa office. I could see your CV is speaking from here. Ano ba? Ba't ba kasi dito ka nakatingin? Namumula ang saad nito sabay ayos ng blouse na suot. Kasalanan ko bang sumisilip? Hindi. Pero kailangan dito ka nakatingin, ha? Kumain ka na nga lang, sir. Huwag mo na akong titigan. Hindi naman kita tinititigan, eh. Che, kumain ka na lang dyan. I don't like chicken wings, eh. Bakit? Ito yung in-order mo. Sabi mo nagke-crave ka nito. Dinig ko kanina, panay ka ng parinig, eh. Napakamot na lamang ng noo si Sofia. Hindi ka kumakain nito o hindi ka marunong kumain. Both. Hindi pwede. Kumain ka. Tara, tutulungan kitang kumain. Napakasarap nito. Tapos dahil lang sa hindi ka marunong kumain, di mo titikman. Boss, nga. Nangingiting nga ang lalaki. Masarap nga, parang bata. Oo pa, nga. Aren't you going to eat? Busog pa naman ako, eh. Ikaw na muna yung papakain ko. Kumain ka rin. Salaitan tayo. Sure ka. Magsasalo yung laway natin sa gloves na nakasuot sa kamay ko. Nagdiit balikat ito. I don't mind. Talandi mo talaga, boss. Tinawanan lang siya ni Ethan. Sinusubuan niya si Ethan ng ulam hanggang sa matapos. Ang sarap talaga ng chicken wings. Nagustuhan mo ba, sir? Yeah. Punong-puno yung tiyan ko. We eat that again. Okay. Parang ayaw ko na. Hindi ka matututo paano kumain ng maayos ng chicken wings, eh. E di subuan mo ako palagi na lang. Ano naman yung mapapala ako kung sinusubuan kita, ha? Parehas silang nakasandal at magkatabi sa couch kaya nakalingon sila sa isa't isa. Then susubuan din kita. At ano naman yung isusubo mo sa akin, Aber? Marunong naman akong kumain ng chicken wings. Something you like. Kumislap ang pilyong mata nito. Che, kapag yan kinagat ko, si Sofia naman ang natawa sa sinabi. Tumayo na siya upang bumalik sana sa trabaho ngunit pareho silang nagulat nang bumukas ang pinto at pumasok ang ina ni Sofia. Mabilis pa sa hangin na nahila siya ni Ethan paupo sa hita nito. Oh, sorry. Hindi ko alam na nagkakasino. Katatapos lang po naming kumain ni Sofia. Have you eaten po? Malaki ang ngiting tanong ni Ethan. Tapos na rin ako. Sakto, may dala akong chocolate cookies. Tara, kainin nyo. Sure akong magugustuhan mo. Toby. Sir Ethan, bitaw. Halos nagngit-ngit na ang ipin niya sa inis. May sinasabi ka, honey. Ano ka ba, Sofia? Huwag ka nang mahiya. Pagbigyan mo na yan. Si Toby, mukhang pagod na pagod sa trabaho. Eh, masarap ba sa pakiramdam ang pag-aalaga ng anak ko, Toby? Malaki ang ngiti ng lalaki. Yes, tita. Palagi ko nga pong hinahanap-hanap, eh. Ay sus, nakakakilig talaga kayong dalawa. Oh, tikman mo. Masarap ba? Hindi masyadong matamis dahil hindi naman mahilig sa matamis ang anak ko. Delicious, tita. Sana po lagi kayong may dalang ganito. Napairap si Sofia nang tila kinikilig na tumawa yung ina.
Sige, sa susunod ibang flavor naman, ha? Magaling po pala kayong mag-bake. Naturuan niyo po ba si Sofia na gumawa ng ganito? Bake. Hindi ko yan binake. Nabili ko lang doon sa bake shop na malapit sa amin. Natawa si Sofia ngunit kaagad ding pumirme ng higpitan ni Ethan ang pagkakayakap. Oh, really? Masarap po talaga. Sa susunod na bumisita kami ni Sofia sa inyo, dadaanan po namin ang bake shop na tinutukoy nyo. Asa ka? Sinong nagsabi na dadalhin kita sa Bulacan, ha? May sinasabi ka ba, Sofia? Wala. Masarap ba, honey? Patikim nga. Mukhang mauubos mo na, eh. Para sa akin kaya yan. Hayaan mo na si Toby, Sofia. Sarap na sarap yung boyfriend mo, oh. Mag-aral ka ng mag-bake para sa susunod ikaw naman yung gagawa ng favorite niyang dessert. Gusto mo ba yun, Toby? Kung gusto po ni Sofia, then it's fine. Hindi naman po tamang pilitin natin si Sofia na gawin yung bagay na hindi siya comfortable. Nakagat ni Sofia ang labi sa sagot ni Ethan. Kinikilig naman ang ginang sa sinabi ng lalaki. Hay, ang swerte talaga ng anak ko sa'yo, Toby. Sana pagtiisan mo ugali niyan, ha? Nakakainis yan minsan pero may kabaitan pa rin naman. Ramdam ni Sofia ang paghaplos ni Ethan sa ibabang bahagi ng kanyang likod. Tanggap ko naman po yung lahat ng tungkol kay Sofia. Hindi nagtagal, umalis ang ina ni Sofia. Matapos naman ang trabaho ay hinatid nito ang dalaga sa apartment. Yun ang naging routine nila sa araw-araw, at aminado si Sofia na unti-unti na siyang nasasanay sa mainit na presensya ni Ethan. Isang araw, kasabay ni Sofia na kumain ng tanghalian ang kaibigan at katrabahong si Clara. Hoy, ispell mo na nga yung chismis. Aminin mo, may namamagitan ba sa inyo ni Sir Ethan? Maraming nakakapansin pero hindi lang nagsasalita dahil natatakot kay Sir. Ano? Umamin ka. Grabe, parang hindi kaibigan ah. Naglilihim ka na ba sa best friend mo, Sofia? Pabulong na saad ni Clara dahil nasa cafeteria sila ng building. Sige, lakasan mo pa. Hindi pa ako nabibingi, Clara. Oo naman ito. So, ano na nga? Anong relasyon nyo ni Sir Ethan? Friends with benefits. Ay, mali, secretary with benefits. Hindi mo kinaganda ang pagiging tahimik, Sofia. Napatikim si Sofia bago nilaibat ang paningin sa paligid. Nang masigurong walang ibang nakikinig, ay bumulong siya sa kaibigan. Nilalandi ako ni Sir Ethan. Ano? Nilalandi? Ako si Sir Ethan. Nanlalandi? Ano? Lintian. Bungol ka ba? Bahagyang inalag ni Clara ang balikat niya. Masarap ba? Anong masarap? Inis na inalis niya ang kamay nito. Masarap bang humalik? Masarap bang magmahal? Masarap bang lamandi? Ano ka ba? Owa mo? No. Kung makapagsalita ka, parang may nangyari na sa amin. Ay, wala pa ba? Hello. Hindi ko isusuko yung bataan agad-agad, no? Good yan, friend. Pahirapan mo. Pero paano ka nakakasigurong nilalandi ka ni Sir? Hindi ba guni-guni mo lang yun? Umiirap siya sa kaibigan. Kung wala lang siyang bakasyon kasama yung pamilya niya sa Scotland, magkasabay na kaming kumakain ngayon at nilalandi niya ako. Clara, grabe na this. I'm so proud of you. Best friend. Arte nito. Pero anong nararamdaman mo para kay Sir? Mahal mo na ba? Kasi kung hindi, aagawin ko yun. Kaagad niya itong sinaman ng tingin. Subukan mo lang. Malalaman mo kung para saan yung tinidor na to. Natawa ng malakas si Clara. Lalangya. Sa'yo na yan si Sir, no? Wala namang ibang babaeng tinitingnan yun sa paraan na tinitingnan ka niya. Eh, ano namang paraan ng pagtitig niya? Mula naman akong nakitang kakaiba doon. Yung paraan na nakakalaglag panty, girl. Mabagal na saad nito sa bawat salita. Umirap na lamang siya dito. Sa isang linggong wala si Ethan, halos umiyak na siya sa pangungulila dito. Mabuti at naroon si Clara, pati na rin ang ilang empleyado, dahilan para mabawasan ang oras ng pag-iisip niya sa lalaki. Sofia, tulungan na kita dyan. Ang dami mo nang ginagawa. Ba, dadating na si Sir Ethan. Gulat si Sofia nang tumabi si William sa kanya, ang head ng finance department. Okay lang naman, Sir William. Kaya ko namang buhatin yung mga documents na to. And about Sir Ethan, baka bukas ng hapon nandito na siya. Pilit ang ngiti niya dahil masyadong malapit sa katawan niya si William. Ganun ba? Ang sarap siguro ng buhay ni Sir doon, no? Maraming magagandang babae doon, eh. Sa tingin ko,
May iuuwi yung babae si Sir pagbalik niya dito sa Pilipinas. Hindi ko alam, Sir William. Hindi naman niya ako kasama para malaman ko. Madiin ang bawat salita niya. Tumawa lang si William. Nagulat pa siya nang bigla itong umakbay at pinisil ang braso niya. Totoo ba yung chismis sa inyo ni Sir Ethan? Nako, huwag ka doon, Miss Sofia. Halata namang hindi yon nagseseryoso, eh. Sigurado akong pagbalik noon, marami ng babaeng naikama sa Scotland. Marami ba namang pera? Napalitan ng sigaw ang pagtawa ni William nang bigla itong tumalsik matapos suntukin ni Ethan. Sir, gulat na saad ni Sofia. Napaatras siya nang makita ang nagbabagang mata ni Ethan. Never, ever dare to touch what's mine. Madiin at puno ng galit na banta nito. Sir Ethan, kumalma ka. Tama na. I want your resignation letter in my office tomorrow, Mr. Lopez. This is unfair. Bakit? Kayo ba ni Miss Sofia? Does it matter? You touched what's mine. Miss Sofia, hindi naman kayo ba? Nakita mo yung ginawa niya sa akin. Paano kapag ginawa niya rin sa'yo to, ha? Honestly, hindi ko talaga nagustuhan yung paghawak mo sa akin, Sir William. I'm sorry, pero pinagtanggol lang din ako ni Sir Ethan. Napailing si William. Napuno ng bulungan ang paligid. Mabilis na hinatak ni Sofia si Ethan papasok sa office nito. Nababaliw ka na ba? Bakit kailangan mong suntukin, ha? Oo, hindi ako komportable sa ginawa niya. Pero nakalimutan mo bang boss ka dito? Paano kapag kumalat na bayolente yung ugali mo at makarating sa media? Baka masira yung pangalan ng company. Mo, Sir Ethan, tila sumabog sa galit na saad ni Sofia. Nasaktan ka ba? Walang kasing lamang ang boses nito. Hindi. Then that's enough. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta masiguro ko lang naligtas ka at wala sa kapahamakan. Your safety matters to me, Sofia. Napailing ang dalaga. Pero hindi mo na dapat ginawa yun. Hindi naman kita boyfriend, Sir Ethan. Gumalaw ang panga ni Ethan sa inis. Wala akong pakialam kung anong posisyon ko sa buhay mo, Sofia. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka lang, kahit pa naisugal ko pa yung pangalan ko dito sa kumpanya. Umawang ang labi ni Sofia, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay lumabas na ng opisina ang lalaki. Dahil wala sa wisyo, maaga rin siyang umalis ng opisina. Pero wala pa rin siya sa sarili nang pumasok kinabukasan. Girl, ganap na ganap ang pagiging bida mo kahapon. Ha, saan yan? Sobrang bad trip ni Sir Ethan nung bumalik siya, tapos hindi ka na nakita sa office niya. Lagot ka, baka mamaya masisante ka na. Bungad sa kanya ni Matthew pagkapasok sa elevator. Huwag na ayon, Clara. Ay, taray talaga nitong best friend ko. Biruin mo, lumipad si Sir Ethan mula Scotland hanggang Pilipinas para lang makita ka kagad. Ba, ngayon pa yung dating noon. Sure ako na miss ka niya. Tapos yung sa inyo pa ni William yung tumambad sa kanya pagdating. Kawawa naman yung Sir Ethan natin. Lalong nawala sa mood si Sofia dahil sa mga sinabi ni Clara. Nang pumasok siya sa office ni Ethan, ay wala doon ang binata, ngunit nakabukas ang laptop nito at naroon ang mga gamit ng lalaki. Bakit parang kasalanan ko pa na naging bayolente siya kahapon? Nagalit lang naman ako dahil sa ginawa niya. Bakit parang ako pa yung masama ngayon? Inis siyang umupo sa office chair ng binata. Namiss ko pa naman siya ng sobra dahil halos isang linggo rin kaming hindi nagkita. Papansinin niya kaya ako ngayon. Nakasimangot niyang sinulyapan ang laptop. Aksidenteng napandot niya ito, dahilan para bumukas. How to say sorry to your girlfriend, bulong niya matapos mabasa yon sa recent search ng lalaki. Nanlaki pa ang mga mata niya nang mabasa ang iba pa, how to apologize without directly asking for it, how to kiss someone you don't own, how to control yourself when you're jealous. Halos maiyak si Sofia sa kakatawa. May kung anong kumikiliti sa dibdib niya at naglilikot ang tila mga bulate sa kanyang tiyan. Ano pa ba? Ang dami naman ito. What to do when I'm aroused? Ha, ba't iba naman yun? Is-search niya ito pa, how to make your secretary fall in love with you. Is it possible? Anong ginagawa mo sa laptop ko? Ay, puwet ng kalabaw. Napasigaw si Sofia. Mabilis siyang napatayo at tumakbo palayo sa laptop. I am asking you, anong ginagawa mo sa laptop ko? Ah, ano? Sumusulyap lang. Sumusulyap ng halos 10 minutes. Ha, hindi ah.
3 minutes lang yun. Madilim ang matang sinilip ni Ethan ang laptop. Forget what you saw. Isipin mo na lang, panaginip lang lahat yun. Namula ang lalaki kaya pigil na ulit ang tawa ni Sofia. Bakit ka nagse-search ng ganun, Sir Ethan? Ikaw best friend pala kayo ni Google. Stop teasing, Sofia. Galit ka sa akin, remember? Ha, galit ba ako? Wala akong naalalang galit ako. Ang natatandaan ko, pinagsabihan lang kita. Tapos ikaw pa yung may pa-walkout-walkout. Never mind, bumalik na tayo sa trabaho. Hoy, galit ka pa rin ba? Ikaw na nga yung nanapak. Bakit ikaw pa yung nagagalit? Ilong kaya ni William yung tumabingi. Pero sa bagay, medyo deserve naman niya yun sa dami ba namang sinabi na masama tungkol sa'yo. Like what? Salubong ang kilay ni Ethan. Secret, sasabihin ko lang kapag bati na tayo ulit. Bahala ka. Napanguso si Sofia nang hindi na siya pinapansin. Sanggit, siguro totoo lahat yung sinabi ni William kaya ganyan ka. Pagbalik niya sa trabaho, wala silang pansanan kahit na matapos ang oras. Tila lantang gulay tuloy na umuwi sa apartment si Sofia. Malay ko ba kung anong nangyari sa Scotland habang nagbabakasyon siya doon. Hindi rin naman niya direktang sinabi na mahal niya ako. So wala talaga siyang commitment sa akin. Wala sa sariling pagkausap ni Sofia sa hangin habang nasa sala. Malaman ko lang talagang may nilalandi siyang ibang babae habang nilalandi niya ako, paduduguin ko talaga yung ilong niya. Ilang sandali ay narinig niyang may nag-doorbell. Gulat siyang tumambad si Ethan sa labas ng kanyang apartment. Hello, honey. Tila lasing pa ito at hindi makatingin ng maayos sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Gabi na masyado. Nag-drive ka ba papunta dito habang lasing ka? No, of course not. Magagalit ka kapag ginawa ko yun. Tara na nga, pumasok ka na muna. Anong nangyari sa'yo? Ba't ka naglalasing? Bakit ka pa nagtatanong? It's all because of you, Sofia. Shit, ang bigat mo. Huwag mong ilagay lahat ng bigat mo sa akin dahil baka mapipi ako. Amoy alak ka talaga. Ang baho, natawa ang lalaki. At ikaw, ang bango mo naman. Walang nagawa si Sofia nang sabay silang bumagsak sa kama. Isiniksik ni Ethan ang mukha sa leeg niya. Mo, Sir Ethan, tila sumabog sa galit na saad ni Sofia. Nasaktan ka ba? Walang kasing lamang ang boses nito. Hindi. Then that's enough. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta masiguro ko lang naligtas ka at wala sa kapahamakan. Your safety matters to me, Sofia. Napailing ang dalaga. Pero hindi mo na dapat ginawa yun. Hindi naman kita boyfriend, Sir Ethan. Gumalaw ang panga ni Ethan sa inis. Wala akong pakialam kung anong posisyon ko sa buhay mo, Sofia. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka lang, kahit pa naisugal ko pa yung pangalan ko dito sa kumpanya. Umawang ang labi ni Sofia, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay lumabas na ng opisina ang lalaki. Dahil wala sa wisyo, maaga rin siyang umalis ng opisina. Pero wala pa rin siya sa sarili nang pumasok kinabukasan. Girl, ganap na ganap ang pagiging bida mo kahapon. Saan yan? Sobrang bad trip ni Sir Ethan nung bumalik siya, tapos hindi ka na nakita sa office niya. Lagot ka, baka mamaya masisante ka na. Bungad sa kanya ni Matthew pagkapasok sa elevator. Huwag na ayon, Clara. Ay, taray talaga nitong best friend ko. Biruin mo, lumipad si Sir Ethan mula Scotland hanggang Pilipinas para lang makita ka kagad. Ngayon pa yung dating noon. Sure ako na miss ka niya. Tapos yung sa inyo pa ni William yung tumambad sa kanya pagdating. Kawawa naman yung Sir Ethan natin. Lalong nawala sa mood si Sofia dahil sa mga sinabi ni Clara. Nang pumasok siya sa office ni Ethan, ay wala doon ang binata, ngunit nakabukas ang laptop nito at naroon ang mga gamit ng lalaki. Bakit parang kasalanan ko pa na naging bayolente siya kahapon? Nagalit lang naman ako dahil sa ginawa niya. Bakit parang ako pa yung masama ngayon? Inis siyang umupo sa office chair ng binata. Namiss ko pa naman siya ng sobra dahil halos isang linggo rin kaming hindi nagkita. Papansinin niya kaya ako ngayon. Nakasimangot niyang sinulyapan ang laptop. Aksidenteng napindot niya ito, dahilan para bumukas. How to say sorry to your girlfriend, bulong niya matapos mabasa yon sa recent search ng lalaki. Nanlaki pa ang mga mata niya nang mabasa ang iba pa, how to apologize without directly asking for it, how to kiss someone you don't own, how to control yourself when you're jealous.
Halos maiyak si Sofia sa kakatawa. May kung anong kumikiliti sa dibdib niya at naglilikot ang tila mga bulate sa kanyang tiyan. Ano pa ba? Ang dami naman ito. What to do when I'm aroused? Ha, ba't iba naman yun? Is-search niya ito pa, how to make your secretary fall in love with you. Is it possible? Anong ginagawa mo sa laptop ko? Ay, puwet ng kalabaw. Napasigaw si Sofia. Mabilis siyang napatayo at tumakbo palayo sa laptop. I am asking you. Anong ginagawa mo sa laptop ko? Ah, ano? Sumusulyap lang. Sumusulyap ng halos 10 minutes. Ha, hindi 3 minutes lang yun. Madilim ang matang sinilip ni Ethan ang laptop. Forget what you saw. Isipin mo na lang, panaginip lang lahat yun. Namula ang lalaki kaya pigil na ulit ang tawa ni Sofia. Bakit ka nagse-search ng ganun, Sir Ethan? Ikaw best friend pala kayo ni Google. Stop teasing, Sofia. Galit ka sa akin, remember? Ha, galit ba ako? Wala akong naalalang galit ako. Ang natatandaan ko, pinagsabihan lang kita. Tapos ikaw pa yung may pa-walkout-walkout. Never mind, bumalik na tayo sa trabaho. Hoy, galit ka pa rin ba? Ikaw na nga yung nanapak. Bakit ikaw pa yung nagagalit? Ilong kaya ni William yung tumabingi. Pero sa bagay, medyo deserve naman niya yun sa dami ba namang sinabi na masama tungkol sa'yo. Like what? Salubong ang kilay ni Ethan. Secret, sasabihin ko lang kapag bati na tayo ulit. Bahala ka. Napanguso si Sofia nang hindi na siya pinapansin. Sanggit, siguro totoo lahat yung sinabi ni William kaya ganyan ka. Pagbalik niya sa trabaho, wala silang pansanan kahit na matapos ang oras. Tila lantang gulay tuloy na umuwi sa apartment si Sofia. Malay ko ba kung anong nangyari sa Scotland habang nagbabakasyon siya doon. Hindi rin naman niya direktang sinabi na mahal niya ako. So wala talaga siyang commitment sa akin. Wala sa sariling pagkausap ni Sofia sa hangin habang nasa sala. Malaman ko lang talagang may nilalandi siyang ibang babae habang nilalandi niya ako, paduduguin ko talaga yung ilong niya. Ilang sandali ay narinig niyang may nag-doorbell. Gulat siyang tumambad si Ethan sa labas ng kanyang apartment. Hello, honey. Tila lasing pa ito at hindi makatingin ng maayos sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Gabi na masyado. Nag-drive ka ba papunta dito habang lasing ka? No, of course not. Magagalit ka kapag ginawa ko yun. Tara na nga, pumasok ka na muna. Anong nangyari sa'yo? Ba't ka naglalasing? Bakit ka pa nagtatanong? It's all because of you, Sofia. Shit, ang bigat mo. Huwag mong ilagay lahat ng bigat mo sa akin dahil baka mapipi ako. Amoy alak ka talaga. Ang baho, natawa ang lalaki. At ikaw, ang bango mo naman. Walang nagawa si Sofia nang sabay silang bumagsak sa kama. Isiniksik ni Ethan ang mukha sa leeg niya. Si Ethan, ano ba? Galit ka na naman. Wala naman akong ginagawa, nagagalit ka na naman. Nakaramdam ng guilt si Sofia. Wala siyang nagawa kundi hayaan ang lalaki na haplasin ang buhok niya. I'm sorry, nag-alala lang ako. Oo, dahil paano kapag may nangyari sa'yo habang bumabiyahe ka papunta dito? Wala namang nangyari sa akin. Kahit na, hindi na po mauulit. Pangako, napabuntong hininga ang dalaga. Wala sa sariling niyakap niya rin ang lalaki. I'm sorry din kung nasigawan kita nung isang araw. Nadala lang ako ng emosyon. Masyado akong nag-alala sa image mo at ayokong masira yon dahil lang sa akin. I will sacrifice everything I have for you. Namumungay ang mga matang tinitigan siya ng lalaki. Kung hindi mo pa nahahalata, I really like you, Sofia. Hindi na nga yata like, dahil mahal na mahal kita. I'm so sorry kung naging irrational ako last time. Hindi ko lang talaga na-control yung emosyon ko nung nakita kong nakaakbay siya sa'yo. Kinain ako ng selos. Inggit na inggit ako dahil hinayaan mo siyang akbayan ka, samantalang ako, lagi kang pilit sa tuwing lalambingin kita. Hindi ko naman siya hinayaang gawin yun, Kung hindi ka dumating, tatanggalin ko rin kaagad yun. But still, ayoko nang makitang may lalaking naggaganon sa'yo, Sofia. Bakit? Boyfriend ba kita? Soon. Pero sa ngayon, paghihirapan ko muna yung mapaibig kita. Paano ka naman nakakasigurong mahal mo nga ako, ha? Hindi ba guni-guni mo lang yan? Muling sinubsob ni Ethan ang mukha sa leeg niya at pinatakan ng halik doon. Unang araw mo pa lang sa office, hindi ko na nagawang alisin yung tingin ko sa'yo.
Kahit na minsan parang ang sanggit mo, hindi ko maiwasang tumawa dahil palagi kang nag-aalala para sa akin. Hanggang sa naging normal na sa akin na magpapansin sa'yo paminsan-minsan. Pero hindi naman tumalab kasi manhid ka. Hindi lang ako feeling girl, ano. Pero isang araw, gumising na lang ako na masyado ng malalim yung nararamdaman ko para sa'yo. Naisipan kong umamin sa'yo through phone call dahil hiyang-hiya ako. Pero nagkataon naman na tinawag mo akong honey. You even said that you love me, kaya sinamantala ko na yung sitwasyon para mapalapit sa'yo. Natahimik si Sofia. Masyadong mabigat ang mga sinasabi ni Ethan at hirap siyang lunukin ang lahat ng yun. Paano ako nakakasiguro kung totoo lahat ng sinasabi mo, ha? Remember, ilang araw kang nasa Scotland. Malay ko ba kung may iba kang babae na nakalandian doon? Yun ba yung sinabi ni Mr. Lopez sa'yo? Bakit napasok na naman siya sa usapan natin? Because I heard him mention my name nung nag-uusap kayo. Siguro sinisiraan niya ako sa'yo dahil may gusto siya sa'yo. No. Ano? Huwag kang ang owa. Hindi lahat ng lalaking may gusto sa akin. Ano ako? Si Catriona Gray. Don't change the topic. Siniraan ba niya ako sa'yo? Depende kung nagsasabi siya ng totoo. That's not true. Kasama ko yung cousins and parents ko nung nagbakasyon kami sa Scotland. Kahit natanungin mo pa si Mom. Akmang may tatawagan si Ethan ngunit mabilis itong napigilan ni Sofia. Oo na, naniniwala na ako. Huwag mo nang ang tawagan. Mamaya, nagpapahinga pa yung mga yun, eh. So, naniniwala ka na sa lahat ng mga sinasabi ko? Ewan. What's ewan? I don't know. Paano kita pagkakatiwalaan? Kanina lang lasing ka, tapos bigla ka na lang tuwid na nagsasalita dyan. Dahil nawala na yung tama ng alak ko dahil sa'yo. My God, Sofia, you're driving me crazy. Natawa ang babae dahil tila sakit na ito sa ulo. Sabihin mo sa akin bukas yan kapag hindi ka nalasing. Kaya nga ako naglasing para magkaroon ng lakas ng loob na sabihin lahat to sa'yo, eh. Hindi. Magpakalalaki ka. Ang lakas-lakas mong manuntok. Tapos confession lang, hindi mo magawa. Ipakita mo kung sino ka, Toby. Sinaman lang siya ng tingin ng lalaki. Hindi alam ni Sofia kung bakit tila komportable siya kahit naniyakap ulit siya ng binata. Can I sleep here tonight? Promise. Wala akong gagawing masama. Matutulog lang ako. I miss you so much, Sofia. Sure, kapag may ginawa kang masama, papatalsikin talaga kita sa apartment ko. You can own my company kapag may ginawa ako sa'yo. Wala naman akong pakialam doon. No, I really love you. Che, huwag mo nga akong bulahin. Hahayaan kitang matulog dito ngayon dahil lasing ka. Pero huwag kang gagawa ng kahit na ano, okay? Bawal kang idle. Pwede naman. Hanggang doon lang. Good. Dahil kailangan mong bumawi pagkatapos mo akong pagselusin. Tila walang hirap na binuhat siya ni Ethan at dinala sa kwarto. Pabiro naman niyang hinampas ang dibdib nito nang makahiga na sila sa kama. Pakiramdam ko tuloy mahal mo din ako. Huwag kang asyumero. Nagkakawang gawa lang ako. Really? Sa akin mo lang gagawin lahat ng to, ah? Sure naman akong walang ibang lalaking kasing kulit mo. Inuna ni Sofia ang ulo sa braso nito. Kaagad namang pumulupot ang braso ng lalaki sa bewang niya. May binili akong singsing sa Scotland, pero hindi ko dala. I will give it to you tomorrow. Talaga, para sa akin yun. Hinalikan nito ang noo niya, dahilan para mapapikit siya. Kahit kailan, hindi ka nawala sa isip ko, Sofia. Kahit pa na magkalayo tayong dalawa. Masyado naman yatang malalim yung pagmamahal mo sa akin, Ethan. Natatakot akong hindi ko matapatan yan. I don't care. Mahalin mo lang ako kahit konti, kontento na ako doon. Nakangiting pumikit si Sofia. Tila ayaw na nilang matapos ang gabing yun. May pangamba pa rin sa puso ni Sofia, ngunit tuluyan nang nawala ang lahat ng iyon nang kumpirmahin ni Ethan kinabukasan na totoo ang lahat ng inamin nito kagabi. Kasalukuyan silang nasa kusina. Abala si Sofia sa pagluluto ng tanghalian nila, habang panay naman ang panggugulo ni Ethan. Tayo na ba, Sofia? Hindi mo naman sinabing hindi mo ako mahal, di ba? Pumayag ka pang magyakapan tayo buong magdamag. Mahal mo na rin ako, di ba? Hindi na mabilang ni Sofia kung ilang beses na naitanong ni Ethan yun ngayong araw. Alam mo, ang kulit mo. Diyan ka nga lang sa upuan. Nagugutom na ako. Nako, ang kulit mo kasi kagabi. Yan tuloy, hindi na natin naabutan ng umagan.
Hinayaan ni Sofia na yamakap ito mula sa likod niya. Siyempre, hindi na siya magpapakipot. I love you. Diyos ko, hinay-hinay naman sa pagsasabi niyan, Toby. Hindi pa nga ako nakaka-recover na mahal mo ako, eh. Natawa na lang ito. Tell me that you love me too. Ayoko nga. Sige na. Tell me that you love your Toby. Akala ko ba ayaw mo ng nickname na yan, ha? Gusto ko na. Ang sarap sa tenga tuwing ikaw yung nagsasabi, eh. Asus, puro ka talaga bola. Sa umpisa lang yan. I'm telling the truth. I love you nga. Don't you love me too? Sa pilitan. Hindi mo ba ako mahal? Ang kulit naman ng taong to. Mahal din kita. Okay. Lumawak ang ngiti ni Ethan. So, tayo na. Matutulog ba ako sa tabi mo kung ayaw ko sa'yo? Tabi nga dyan. Kukuha lang ako ng bacon sa fridge. Wait, nasaan yung keso? Anak ng tokwa naman, nagugutom na ako, Toby. O yan, okay na. Isa pa, please. I love you, Toby. Sige na, tabi na doon. Magluluto na ako. Kahit na nakailang halik na, ay hindi pa rin siya tinantanan nito. Kaya wala siyang nagawa, dumating din ang ina ni Sofia. Nanibago ang dalaga dahil mas lalong naging sweet sila sa harap ng ina. Ngunit hindi naman yun alintana kay Ethan. Tita, kailan ka pwede para mabisita ka namin ng parents ko? Gusto ko na po kasi kayong ipakilala ni Sofia kina mom. They are excited to meet you. Magalang na pahayag nito habang nasa sala sila. Wey, ngayon palang naging tayo, bulong ni Sofia. Trust me, hon. Matagal ka na nilang kilala. Ayos naman sa akin kahit anong araw. Mukhang ang parents mo yung mas busy, kaya doon na lang ako sa araw na hindi sila busy, nakangiting saad ng ginang. Itatanong ko na lang po sa kanila. Gusto ko po kasi sa mismong bahay niyo po sa Bulacan mamanhikan, Mamanhikan, gulat na saad ni Sofia. Is there any problem with that, hon? Wala naman. Uso pa ba yun? Hayaan mo si Toby. Kung yun yung gusto niyang gawin, Sofia, mas gusto ko nga yun para maipakita ko sa kanila kung saan ka lumaki, suwi ng ginang. Bahala kayo dyan. Nakakakaba lang dahil kailangan palang mag-general cleaning sa bahay bago dumating yung parents mo, Ethan. Don't bother. I promise, mabait yung parents ko. Ilang beses na kitang nababanggit sa kanila. Kaya ikaw lang talaga yung hinihintay namin na sagutin ako. Natawa na lang ang lalaki. Alam ko namang mabait yung parents mo, Diyos ko, patunay na kung gaano ka ka-gentleman. Ang sarap mong pakasalan. Pinanggigilan ni Sofia ang pisngi nito. Magpakasal na tayo agad-agad. Kahit kailan, handa na ako, Sofia. Kahit ngayon. Yes, hon. I bought our engagement ring already, remember? Nagmistulang kamatis ang pisngi ni Sofia, lalo na nang napaubo ang mama niya. Nagkatinginan sila ni Ethan, at hindi siya makapaniwala sa pagmamahal na nakita niya sa mga mata nito. Naganap ang pagkikita ng mga magulang nila. Makalipas ang ilang araw, naging maganda ang takbo ng pagkikita, kaya parehong malaki ang ngiti ng dalawa nang lumubog na ang araw. Bagay na bagay talaga sa'yo ang singsing na nabili ko. Don't remove that, ha? Malambing na bulong ni Ethan habang hinahaplos ang kamay ng dalaga. Magkano naman ang bili mo dito? Nakakatakot suot-suot yan. Baka mamaya mas mahal pa to sa buhay namin. Deserve mo namang magkaroon ng mamahaling singsing, Sofia. I will make sure na bibigyan kita ng engranding kasal. Ayoko ng ganun. Kontento na ako sa simple lang, basta ikaw yung groom. My honey deserves more than that. Kukuha tayo ng pinakamagaling na wedding planner dito sa Pilipinas. Saan mo ba gustong ikasal? Do you want it abroad? Umikot si Sofia upang harapin ang lalaki. Alam ko, handa kang ibigay sa akin ang lahat dahil ganun kalalim yung pagmamahal mo sa akin, Ethan. Gusto ko rin na matupad kung anong gusto mong mangyari. Pero huwag mong i-base sa akin lahat ng desisyon, ha? Masaya ako sa kahit anong plano mo sa kasal. Gusto ko ring marinig lahat ng nais mong mangyari dahil kasal din natin to. Ewan ko ba, simula nang minahal kita, nasa top priority ko na palagi yung kasiyahan mo. Your happiness is my happiness too, Ethan. This is our wedding, kaya gagawin natin tong masaya para sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong ginawa kong kabutihan sa past life ko para maging akin ka, Sofia. You're too good to be true. Peke ako, no.
Pero sa bawat pag-aisang ko, natatakot ako na baka panaginip lang lahat to. Baka sinasabi mo lang na gusto mo akong pakasalan kasi gusto mong makatabi ako sa pagtulog. Tapos paggising mo, makikita mong totoo ako at nasa tabi mo. That's one of the reasons why I want to marry you, nangingiting hinalikan niya ito. Ako rin. Nasunod ang plano ni Ethan na kuhanin ang pinakamagaling na wedding planner sa Pilipinas. Kaya makalipas ang 7 buwan, naganap ang pinakamaganda at pinakagastusan na kasal sa Pilipinas. Naganap naman ang honeymoon ng dalawa sa ibang bansa, kung saan nila nabuo ang panganay na anak nilang lalaki na pinangalanan nilang Thus. At dito na nga nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig. Kinilig po ba kayo sa kwento naming hatid sa inyo ngayong araw? Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal, at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Siren.